Hi guys! So dito kumukuha na nga tayo ng dahon ng saging para sa ating suman mamaya. Kailangan natin siyang ibabad ng 1 hour. So habang binababad ko na siya, nagluluto na din ako ng malagkit para sa timbi ko. So dalawa yung gagawin natin. Suman at bikong binisaya. Lutong binisaya. Inaantay nga natin ito dahil isang oras pa. Prepare muna tayo ng mga gagamitin para sa suman. Yan. So, pinainitan ko na din to ng apoy kanina. Yan na, naputol ko na yung dahon. Tapos na natin, ibabad ang ating malagkit or glutinous rice. So, now we will start cooking. So, open natin siya ng medium heat and then maglalagay tayo ng coconut or coconut cream. So, after natin siya lagyan ng coconut cream, pang alternate lamang ito since ito ay hindi naman ibebenta, pang kain lamang, lalagyan ko siya ng evaporated milk. Ayan, evaporated. Lagyan natin siya ng konti, pampalasa. Ayan. Tansya-tansyahan na lang to guys. And then, lalagyan ko din siya ng konting star margarine. So again, optional lamang ito since hindi ko naman siya ibebenta, pangkain naman siya. Yan. And then, lalagyan ko siya ng konting sugar. Konti lang since may gatas na naman siya. Ingay ang background. Then, lalagyan din natin siya ng asin. Tapos natin ilagay yung mga ingredients, ihalo-halo na natin siya guys. Again, yung mga nilagay ko pong margarine at gatas is optional lamang po yun. Pero kapag kayo ibebenta nyo, huwag nyo na siyang lagyan ng margarine at gatas. Kasi yung mga ingredients lang talaga nito is coconut lang talaga and sugar. So yan, antay na lang natin na kumulo. Ayan guys, medyo nakulo na siya ng konti. Nakita nyo ba yung creaminess niya? Ganda niya, 'di ba? Kasi pangkain lang siya. Pero kapag benta, huwag nyo nang lagyan ng margarine at ng evaporated milk. Pero syempre, kung gusto nyo din na madaming bumili, pwede nyo ding lagyan. Medyo mahalan nyo lang ng konti yung inyong suman. Hi guys! So dito is kumukulo na ang ating pinakulo kanina. Ilalagay na natin ngayon ang ating glutinous rice. So, don't worry guys, nahugas naman ako dyan ng kamay. I'll make sure na malinis yung kamay ko bago ko yan kinamay. Char! So, yun na nga guys, pagkalagay ko nga siya is, hinalo ko na siya agad. So, dito guys, kailangan is mahabang pasensya kasi hindi natin to pwedeng tigilan ang paghalo niya. Halo lang tayo ng halo. And, make sure din yung apoy natin is naka-medium heat lang. So, check din natin siya kung yung creaminess niya or creaminess, Bisaya ba? Uy. Yes, wala na siya. Matatanggal na yung parang tubig niya yan. Tuyo na siya. Wala na siyang tubig or wala na yung gata. So, yan guys. Halo lang ng halo. Medyo masakit nga sa kamay. Yan. May nakisingit pa nga sa vlog ko. Eme-emeng vlog. So, yan guys is natuyo na nga siya. So, check lang natin. Yan, medyo okay na yan. Pero halo-halo pa din. Hanggang sa matuyo talaga siya. Para mamaya, paggawa na natin is okay na ang ating suman. So, halo pa din guys. Ayan. Okay na yan. Okay na to. Sure.
Yan. So, dyan nga is tuyo na siya. So, yan nga guys, is tuyo na siya. Kailangan na natin siyang palamigin. So, check ko din yung ating biko malagkit. Ayan guys, is gagawa na tayo ng biko. So, ito yung ginamit ko kanina sa suman. Ito pa rin gagamitin natin kasi para andito pa rin yung kanyang aroma. Yan natin siya guys ng coconut cream. So, yung natira ko sa suman kanina, ilalagay ko na lang siya dito sa biko. Hindi talaga to nilalagyan guys, pero lagyan ko na lang siya. Sayang naman yung naiwan, konti lang. So, ito optional lang din siya. Lagyan natin ng star margarine. Ayan. Mabusin na natin siya guys, since konti na lang din naman. Ayan. So, lalagyan natin siya ng ascobado, brown sugar. Dito yan sa Taiwan. Lagyan natin siya ng konti lang. Ayan. So, lagyan din natin siya ng konting white sugar. Kasing konti lang. Okay? So, last is lagyan natin siya ng salt. So, haluin lang natin siya guys. At antayin natin na kumulo. And guys, latik na siya. So, pwede na nating ilagay ang ating malagkit. Ayan. Ayan guys, ito yun ang ating biko. So kung mapapansin nyo, ito yung ginamit ko kasi mas madali kasi siyang haluin kapag ito yung gamit. Ayan. So pagtapos natin ito is babalikan natin yung suman. Hi guys! So ngayon babalot na natin ang ating suman. So, para same lang yung laki niya is gagamit ako ng ganito sa ice cream. Kuha tayo. Ayan, ng isang scoop. Then, lagay natin siya dito. Siguro mga 2 or isa't kalahati. Ayan. So, once nalagay na natin siya, ikot-ikot lang natin ang ating suman. Ikot natin siya. Ayan. Ikot natin, pabain natin. Ayan. So, okay na to guys. Once ikot natin, ayan. Ikot lang natin siya. Tapos, ayan. So, yun lang din yung sunod-sunod na gagawin nyo guys. Yan guys, sinagawa namin. Ano lang to, 2 takal.
Yan. Nagawa namin 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Yun yung last. So, ngayon, papakuluan natin to or steam natin ng 45 minutes to 1 hour. So, ngayon guys, i-steam na natin siya. So, bago natin siya i-steam, kailangan pakukuluan muna natin yung tubig. Ayan na, papakuluan muna natin to, and then kapag kumulo, once na kumulo na siya, pwede na natin ilagay yung suman. So yung suman, papakuluin natin siya ng 45 minutes to 1 hour. So depende yun, kaya kailangan mag-alarm kayo or orasan nyo siya. So yan guys, kumukulo na siya, kailangan muna natin siyang pakuluin bago natin ilagay ito. So na-prepared ko na siya. Ayan, lagay lang natin siya. And then, takpan. Kung wala din naman kayong steamer, pwede nyo din naman idiretso na agad siya dito. Basta, make sure na natali nyo siya ng maayos. So, kami since may steamer naman, so, steam na lang natin siya. Or, ganitohin na lang natin. So, 45 minutes to 1 hour siya. Check nyo lang. So, ngayon guys, almost 1 hour na ang ating suman. Luto na siya. Tikman natin ng isa. Ayan. Ayan. Bubuksan na ni Adi. Ayan. Ang ating suman. Piso. Sarap. Harap. Finished product, suman and biko. Iba na yung kulay ng biko kasi kanina pa siya guys. Pero yan yung finished product natin. Thanks for watching!